Okay, dahil usong-uso ngayon yung hashtag 10-year challenge, balikan natin what was happening in your lives in the year 2009. Okay, so unahin natin yung si Gio muna. So anong ginagawa mo nung taong 2009? Siguro naglaro ako ng sa Cagayan de Oro. Kalaban kami ni Scotty. Tapos Scotty NBTC. Thompson? Yes, NBTC. And then Mythical 5 kaming dalawa. Tapos yun nga, kami ng medal. High school to? High school, yes. Anong year ka na ng high school nun? Fourth year. Fourth year. Yes, so. So ano pa to? Wala ka pa sa Maynila nun. Wala. Nung 2009 ba, alam mo na bang mag-Arellano ka, mag-NCAA ka? Hindi pa po. Wala pa? Yes po. So ano yung parang iniisip mong magiging mangyayari sa karir mo nung 2009? Doon lang ako sa akin, naglalaro lang po ako ng ligang labas. Yun, sama-sama sa mga college kasi yung coach ko po nung high school, may team siya nung college. And then yun, sinasama niya ako yung point guard nung college niya. Kaya sa mga ligang labas sa Cagayan de Oro, lahat So hindi mo pa iniisip na nung 2009, magiging superstar ka sa NCAA, magna-national team ka, magiging isa ka sa mga top rookie sa PBA, magiging kakampi mo ang mga katulad ni Ping Gris at PJ Simon. Hindi ko talaga na. Wala, hindi talaga. Wala po talaga kasi. Pero pangarap ko din po talaga yun na sana pagbigyan ako ng chance mapunta ako ng Maynila, i-grab ko na din talaga yung chance na yun. So parang step by step. Yes po. So basta sana may maging interesado sa iyo sa Manila. Yes. Kung anumang school, wala ka nang iniibasta lang, baka punta ka ng Maynila. So Gio Halalon, 2009, laro ka ng laro, fourth year high school, in Cagayan de Oro, and wala kang kamalay-malay na lahat itong mangyayari in 10 years. Galing. Ang ganda ng story ni Gio. Ikaw naman, PJ, ano naman nangyayari sa buhay mo sa basketball noong 2009? 2009, siyempre nandito pa rin ako sa Pure Foods, Tender Juicy Chunky Giants. And in between yun siya ng first All-Star ko noong 2008 and pagdating ng 2010, yun din yung second All-Filipino title ko. So yun yung 2009 na yun. Sayang, di natapat dun sa nandun sa in-between. So, parang nandito lang ako sa Pure Foods pa rin. Noong 2009 ba, kasi you entered the league 2004. Noong 2009, nararamdaman mo na ba nun na, hindi naman sa pero parang, established na ako dito sa ligang to. I belong. Ano na ako dito. Kaya ko score double digits, ganyan. To be honest, nung time na yun, nandun pa rin yung ups and downs struggle. Kaya lagi kong sinishare sa mga teammates ko na sobrang tagal dumating yung time ko. Kasi may mga times na nakakalaro ko, may mga times na hindi. Kaya sinasabi ko lang sa kanila na be ready always. And keep working hard kasi darating yung time na magkaroon ka ng opportunity. Talagang i-grab mo talaga yun, i-embrace mo talaga yun. Kasi dati sabi ko sa kanila, kasabayan ko lagi si James, si Ray Evangelista, Noy Castillo. Ang daming stars. So kaya sobrang hirap ako makapasok dati. So, what changed? Ano ang nagbago na from up and down, parang siguro yung confidence mo, up and down din siya. Ano yung nagbago na nag-stabilize lahat and then your confidence became 100%? Nagbago ang lahat nung dumating si Coach George Gallant, if you remember, Sir Mix. Siya yung nag-take over after kay Coach Ryan Gregorio. Pagkatapos nung kay Coach George Gallant, parang doon niya talaga ako binigyan ng break na talagang tuloy-tuloy talaga. Start talaga ako every game, kaya hanggang ngayon, alala ko pa talaga, hindi ko talaga in-expect na mag-average ako ng 20 points in the whole conference. And, So si George Gallant. Si George Gallant. Maganda palang nagawa si Coach George Gallant, Biro lang. Hi, Coach George. Okay pala, may maganda ka pala nagawa. Okay, Never ko in-expect yun yung time na yun. Hindi ka ba nagulat na pag-grabe mo kumpiyansa sa akin ni Coach George? Bakit naman ganito? Hindi ka ba na-pressure nun? Nagulat din ako. Tapos pag hindi ako tumitira, pinapagalitan niya ako. Kaya, Ako grabe pa naman magalit yun. Kaya pag pinapagalitan ako, kaya yun. Okay lang kasi habang nagagalit siya, yun, pinapalaro niya pa rin ako. Ano ang nakita niya sa'yo? Pinapakita ko lang sa kanya na lagi akong maaga din sa practice, lagi akong nagsushooting and before and after. Tapos every game talagang pinapakita ko sa kanya na willing ako na ibigay lahat ng aking makakaya and both ways, offense and defense. Kaya doon ko rin natutunan na hindi pwedeng puro offense lang sa PBA.
Kaya sobrang special din tong batang to kasi nako, kawawa yung babantayan niya. Kasi sobrang magaling pa, two-way. Napakahirap kasi na maghanap ng isang player na, alam mo yung two-way ka, magaling ka sa defense and offense. So, that's why na, para sa akin, sobrang special. Ang isa pang sobrang special, alam mo, Gio, no? Sa sobrang tagal ko na cover itong si... Ngayon ko lang ito narinig magsalita ng ganito kadaldal, ang dami niyang kunan. Ngayon lang, in how many years, no? So, para sa akin, medyo special moment, medyo naluluhaga ako eh. Ngayon lang nag-open up ng ganito si PJ eh. Pero, when you look back, no? Ikaw, wala ka pang pangarap no, na hindi mo may iniisip na mag-ambisyon ko, maging PBA star, ganyan. Ano ang dapat matutunan ng mga tao sa inyong journey sa basketball na from itong time na to until you've realized your basketball dreams? Siguro sa akin first, parang yung nandun yung pangarap. Tapos, sige lang, hindi mo lang ihinto yung kung ano yung gusto mo sa sarili mo, kung anong gagawin mo. And then, pray lang lagi kay God. Tapos, yun, dapat meron kang pangarap na makatulong ka sa family mo. Yun yung ano ko. Tsaka kala yung shorts mo maiksi. Halalod para gumana. Hindi ko kaya gayahin yung short ni Gio. Wala na, kayo nila Tenorio. Hindi na kayo pwede mag-shorts eh. Gio Halalon, PJ Simon, guys, thank you and good luck. you, sir. Good luck at the PBA Philippines. Thank you, sir. Sir. Thank you.